Kumusta po sa aming mga listeners? Bago po ang lahat, inaanyayahan po namin kayong mag-like and follow sa aming Facebook page, Cat Amazing Stories, para lagi kayong updated sa mga bagong videos and stories namin. Maraming salamat po. Simulan na natin ang ating kwento ngayon. Bilyonaryo aksidenteng nasagi ang kariton ng nangangalakal na kambal, nalula ng inang may sakit. Ito pala ang ama nila. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila sa buhay daw ay may makikilala tayong isang tao na ituturing natin na parang bituin. Ang taong ito ang ating magiging liwanag sa dilim ng buhay. At kahit pa mahiwalay ka man sa tao na ito ng ilang taon, ay mananatili ang kislap ng pagmamahal. Tulad ng mga bituin na hindi kailanman mawawala sa langit. Kahit pa kung minsan ay natatakpan ng ulap ng problema. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan na natin. Charlie, where are you? Ikaw na lang ang hinihintay rito. Saad ng babae na kausap ng lalaki sa phone habang abala ito sa pagmamaneho. Papunta na Jel. Medyo traffic pala sa bayan, I think. I got lost kasi may parte ang probinsya na walang signal. Maybe some part of this place has poor satellite visibility kaya ganun. The GPS didn't work, pero malapit na ako. Tugon naman ng lalaki. Siya nga pala si Charlie De Vega, 30 years old at kasalukuyang CEO ng De La Vega Groups. Nasa maliit na probinsya siya ng San Rafael para dumalo sa groundbreaking ceremony ng De La Vega University, branch or extension na ipatayo nga sa probinsya. Isang universidad na pagmamay-ari rin ng kanilang pamilya at tumutulong sa mga kapos sa pera na makatuntong at makatapos sa kolehiyo. Pwede namang simulan nyo na habang wala pa ako. Nandiyan naman si Dad, hindi ba? Wika pa nga nito. Your parents asked me to call you. You are the CEO. Of course, hindi namin sisimulan ang groundbreaking ceremony na wala ka. Ano na lang ang sasabihin ng mga clients at investors natin kapag nagkataon? Just make it fast, okay? Maghihintay kami. Saad naman ng kaibigan niyang si Angeli o Jel kung tawagin niya. Alright. Give me at least 5 to 10 minutes. Hani at binaba na nga ang tawag. Habang patuloy sa pagmamaneho, ay inalis na nga niya ang tingin sa daan para tignan ang GPS ng sasakyan. Ang kaso laking gulat nga niya ng tila may mabundol na kung ano. Kaya naman mabilis nga niyang nasipa ang preno. Ano ba yan? Puno ng kaba na saad niya. Tapos mabilis nga na napatingin sa labas. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makitang dalawang bata, isang babae at isang lalaki na nakaupo sa daan at umiiyak. Teka, nasaktan ko ba sila? Kamamadali mo yan eh. Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? You are reckless driver. Singhal niya sa sarili bago nagmamadaling bumaba ng sasakyan para masigurado na maayos lang ang dalawang bata. Nasaktan ba kayo? I'm sorry. Hindi ko sinasadya, hindi ko kayo napansin. Nag-aalala pa nga na saad niya sa dalawang bata na patuloy sa pag-iyak at mukhang magkaedad ang mga to. At kung pakakatitigan nga ay magkamukha nga sila. Kaya agad niyang naisip na baka kambal ang mga to. Kumunot ang noon niya nang sabay na nga na tumayo ang mga bata. Yung lalaki, dumiretso sa kariton na siyang nasagi niya. Yung babae naman mabilis na lumapit at kumapit nga sa laylayan ng suot niyang damit. Sir, tulungan niyo po kami please, maawa po kayo. Dalhin po natin sa ospital ang mama namin, sir. Please, ayaw po kasi naming mawala si mama eh. Umiiyak na pakiusap nga ng bata. Ano? Ano bang sinasabi mo? Nalilito na tanong niya. Agad naman siyang napasinghap nang makitang babaeng nakahiga sa kariton na dala ng kambal. Na tila ba walang malay. Anong nangyari? Tanong pa nga niya bago lumapit. May sakit po kasi si mama, sir, at nawalan po siya ng malay. Maawa na po kayo sa amin, sir. Dalhin niyo po siya sa ospital, please.
Umiiyak na sagot naman ng batang lalaki na ngayon ay nanginginig din ang katawan habang hawak ang kariton. Napalunok ng laway si Charlie. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sa totoo lang ay natatakot nga siya sa ideya na baka modus lang to para manakawan siya. Pero mas nangingibabaw pa rin sa kanyang pagiging mabuting tao. Bukod doon, may kung ano sa mata ng bata na nagpapalambot ng puso niya. Hindi niya alam at hindi niya maintindihan kung ano yun pero parang nasasaktan siyang makita na umiiyak ang mga to. Kaya naman mas lumapit na nga lamang siya sa kariton. Muli na naman siyang napasinghap nang makita kung sinong babaeng nakahiga at walang malay. Charm? Gulat na bulong niya sa sarili nang makitang babae na sobrang naging laki ng parte ng buhay niya noon. Hindi siya pwedeng magkamali. Payat at namumutlaman ngayon ang babae at malayo man sa Charmaine na nakilala niya noon at kilalang kilala pa rin niya ang itsura nito. Sir, maawa na po kayo. Dali na po natin sa ospital si Mama, please. Muling pakiusap nga ng umiiyak na batang babae sa kanya. Kaya para lang siyang bumalik bigla sa reality at agad na tumango. Okay, let's go. Aligaga pa nga nasagot niya. Bago nagmamadaling binuhat ang babae at patakbo nga itong dinala sa backseat ng sasakyan. Yung dalawang bata ay nagmamadali namang sumunod sa kanya at sumakay din doon habang walang tigil sa pagiyak. Mama, kung naririnig niyo po kami, wag mo muna po kayong alis ha. Wag niyo po muna kaming iiwan. Mama, gusto pa po namin kayong makasama. Paano na po kami kapag wala na po kayo? Magiging engineer pa po ako, Mama. Bibilhan ko pa po kayo ng malaking bahay na may swimming pool. Kaya wag po kayong aalis. Saad nga ng mga kambal. Naririnig niya kayo. Mababa ang boses, nasagot niya. Kaya sabay na napalingon sa kanya ang mga bata. I mean, alam kong naririnig niya kayo. So stop crying now. Magiging maayos ang mama niyo. Malakas siya para sa inyo. Mahinahon na dagdag pa nga niya. Hindi niya alam kung nakatulong ba pero gusto nga niyang pag-anin ang loob ng mga to. Hindi naman sumagot ang mga bata at nagpatuloy lamang si Charlie sa mabilis na pagmamaneho papunta nga sa pinakamalapit na ospital habang patuloy na iniisip kung ano ang nangyari kay Charm sa mga nakalipas na taon at kung bakit ganito ang estado ng buhay nito ngayon. Doc, kamusta siya? Tanong ni Charlie nang makitang lumabas na ang doktor sa emergency room. She's stable now. Ililipat na siya ng kwarto para mas makapagpahinga siya ng maayos. Sagot ng doktor kaya marahan siyang tumango. What happened to her? Nalilito pa nga na tanong niya. Well, I wouldn't say it's normal pero common na sa mga may leukemia ang mawala ng malay dahil sa electrolyte imbalances na maaaring magdulot ng pagkahilo. Paliwanag nga ng doktor, kaya agad na umawang ang bibig ni Charlie. Wait, what? Leukemia? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa kanya biglang naalala ang sinabi ng bata kanina na may sakit daw ang mama nila. Hindi mo alam? Teka, hindi ka ba kapamilya o kamag-anak? Nalilito na tanong pa nga ng doktor. I'm a close friend. Sagot na nga lamang ng lalaki at tumango. Okay, actually stage A pa lang naman ng leukemia. So pwede pang madaan sa treatment like chemo and immunotherapy. Kinausap ko na siya tungkol dito. Although kulang mga gamit dito, ay nag-offer naman ako na i-endorse ko siya sa mga kaibigan at kakilala kong doktor sa Maynila. Kasi sigurado na mas mapapagtuunan siya ng pansin doon. At hindi ko alam kung bakit tila ayaw niya. Kaya kung kaya mo siyang kumbinsihin, please do so. Wika nga ng doktor, kaya tumango na nga lamang si Charlie. Salamat po, Dok. Mababa ang boses, nasagot niya. Kung may kailangan pa kayo, magsabi lang kayo, I'll go ahead. Wika nga ng doktor at naglakad pa alis. Si Charlie naman ay napatingin nga sa dalawang bata na ngayon, tahimik na nakaupo sa mga silya at nakatingin sa kanya. Na tila walang ideya at naiintindihan na nga ang mga naririnig. Okay na daw ang mama niyo, pero kailangan muna niyang magpahinga dito. Kaya wag muna kayong mag-alala. Mahinahon ang boses na saad nga niya.
pero hindi sumagot ang mga bata na tila nag-aalala at natatakot pa rin para sa ina. Ilang sandali pa biglang nag-ring ang phone niya at nakita na nga niya ang kaibigang si Angeli ang tumatawag. Kaya naman mahina siyang napabuntong hininga bago sinagot yun. "Hello, Jel?" Bati niya. "Where the heck are you, Charlie? Sabi mo 5 to 10 minutes. Mahigit kalahating oras na pero wala ka pa." Sad ng kaibigan at muling napatingin si Charlie sa mga bata na ngayon ay magkatabi. Kung tutuusin, pwede na nga niyang iwan ang mga to pero may parte sa kanya ang gusto na samahan pa ang mga to kahit pa importante ang dapat niyang puntahan. "Something very important came up, Jill. Pasensya na pero hindi na ako makakarating. Can you please just ask Dad to take over total? Nandiyan naman siya." Mababa ang boses, nasagot niya. "Yes, I'm really sorry." Sad na nga lamang nito. Personal ko na lang na kakausapin ng mga bisita para humingi na rin ng paumanhin. Tugon naman niya at narinig niyang napabuntong hininga ang kaibigan. Fine. Sagot na nga lamang ito at naiinis nga. Pero sino nga ba si Charm or Charmaine Santos sa buhay ng lalaki? Well, ito lang naman ang una at huling babae na minahal niya. Ito ang una at huling babae na naging kasintahan niya. Hindi man siya mapili, pero siya kasi yung tipo ng tao na hindi papasok sa isang relasyon unless sigurado siya sa nararamdaman niya. At si Charmaine ang kauna-unahang babae na nagpatibok ng puso niya. Pagka-graduate nga ni Charlie ng college, namasukan nga siya bilang instructor sa De La Vega University, Manila, na siyang main campus sa university na pagmamay-ari nga nila. Habang nagte-take din siya ng masterals sa kaparehong university, kung tutuusin, sa yaman ng pamilya nila ay pwede nga siyang mag-aral sa ibang bansa pero mas pinili nga niya ang university nila na tumutulong din sa iba. Dahil nga sa murang edad, ay tinuruan na nga siya ng mga magulang niya ng kahalagahan na pinaghihirapan ng mga bagay na gusto nga nating makuha. Isa si Charm sa mga maswerteng estudyante na nakatanggap ng full ride scholarship sa university. Second year college ang babae nang makilala siya nito. Kasi instructor nga siya at naging estudyante niya ito sa isang subject. Charmaine piqued his curiosity. Iba kasi ito sa mga babae na nakilala niya at mas lalong iba ito sa mga babae na madalas magpakita ng motibo sa kanya. Lumaki man sa ampunan at walang kinalakihan at kinilalang pamilya ay sobrang positive ng babae. Hanggang sa ang nararamdaman nga niyang kuryosidad ay mas lumalim pa. Dahil nga nasa code of conduct ng university na bawal magkaroon ng relasyon ang mga professor at instructor sa mga estudyante nila, pareho nilang pilit na nilabanan ang nararamdaman. Kaso kung kailan nga nila pinipigilan saka mas lalong humihirap nga. Kaya naman hindi na nga nakatiis pa si Charlie kasi kahit na alam nga niyang bawal ay niligawan pa rin niyang babae. Hindi siya pansin ni Charm nung una pero pilit niyang pinakita ang sincerity nito kaya sa huli ay napasagot na nga lamang din niya ang babae. For more than a year ay naging sekreto sa lahat ng relasyon nila. Okay naman ang lahat eh. Masaya naman sila pero third year college si Charm nang bigla na nga lamang itong nawala. Basta na nga lamang itong umalis at iniwan siya na walang paalam. Hindi alam ni Charlie kung saan ito nagpunta. Sinubukan niya itong hanapin pero hindi nga niya ito makita talaga. Sa loob ng mahabang panahon ay ang daming tanong sa isip niya na nais niyang mahanap ng sagot. Kaya hindi nga siya makapaniwala na muli nang nagtagpo ang landas nila ng babae. Bagay na matagal na nga niyang hinangad na mangyari. "Sir!" Mababa ang boses, nawika ng dalawang bata. Sa inyo na lang po to, sir. Wika pa nga ng mga to. At tinabutan nga siya ng 20 pesos na puro barya. Ha? Bakit naman? Para saan to? Nalilito nga ang tanong niya. Bayad po namin kasi po tinulungan niyo po kaming dalhin po sa ospital si Mama.
Kita po namin yan sa pangangalakal. Ibibili po sana namin ng Biogesic para kay Mama kasi madalas pong sumasakit ang ulo niya at nahihilo pero sa inyo na lang po yan. Magalang nga nasagot ng batang lalaki, parang may kung anong mainit na bagay na humaplot sa puso niya dahil sa narinig. Hindi niyo naman ako kailangan bayaran. Hindi naman ako maniningil eh. Masaya ako na makatulong. Kaya itago niyo na lang ang pera niyo. Ipunin niyo at gamitin sa mas mahalagang bagay. Nakangiti at mahinahon ng boses na sagot niya. Salamat po, Sir Pogi. Grabe po ang bait po ninyo. Malambing ang boses na wika naman ng batang babae kaya mahina siyang natawa. Ano nga palang mga pangalan niyo? Ilang taon na kayo? Wala ba kayong ibang pamilya o kamag-anak na pwede nating tawagin? Nasaan ang papa niyo? Sunod-sunod pa nga na tanong niya. Ako po si Charles at ito naman po ang kapatid kong si Charlotte. 6 years old na po kami at kambal po kami. Paninimula nga ng batang si Charles, kaya biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Charlie. 7 years ago kasi, nang bigla na nga lamang iwan siya ni Charm. Ibig sabihin malaki na pala ang chance na buntis na nga ito nang umalis nga siya. Tapos ay malapit pa nga sa pangalan niya ang pangalan ng mga to. Wala po kasi kaming ibang pamilya, wala rin po kaming papa. Dagdag pa nga nito, wala kayong papa? Nanghihina ang boses na tanong nga ni Charlie. Wala po, hindi po namin siya kilala pero pogi at mabait daw po ang papa namin, sabi ni Mama. Love na love daw po niya si Mama eh. Charlie daw po ang pangalan niya, kaya Charles at saka Charlotte po ang pinangalan po sa amin. Kaso, hindi pa po namin siya nakikita eh. At hindi po namin alam kung nasan siya. Nakanguso na sagot naman ng madaldal na si Charlotte. Kaya mahinang napasinghap si Charlie. Hindi kasi siya makapaniwala sa mga narinig. Dahil sa mga yun, tila nakumpirma na nga niya agad na anak nila si Charm. Ang mga bata. Hindi nga siya makasagot ulit kasi sabay-sabay nga silang napalingon kay Charm na bahagyang kumilos at tila nagising at nagkamalay na. Mama! Mama, okay na po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Nagugutom po ba kayo, Mama? Sunod-sunod pa nga na tanong ng mga to. Nasaan tayo? Nalilito na tanong naman ng babae. Nasa ospital po tayo, Mama. Nawalan ka po kasi ng malay eh. Sunod-sunod pa nga, nasaad nito. Ayos lang si Mama, mga anak, kumain na ba kayo? Wika nito at mamaya pa nga. Tila mas ninalala pa rin ang mga bata kaysa sa sarili. Umiling lang naman ang cute ng mga bata habang nakanguso. Mama, natatakot po kami kanina. Mabuti na lang po tinulungan po kami ng pogi at mabait po na sir. Nadalhin po kayo dito sa ospital. Ngunit tumawang nga ang mga labi ng babae nang makita nga niya kung sinong kasama ng kambal. It's been a while, Charm. Mababa ang boses ngunit seryosong wika naman ni Charlie. Charlie? Usal naman niya sa pangalan ng lalaki. Charlie po? Charlie pong pangalan nyo? Kayo po bang papa namin? Tanong tuloy ng kambal. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ng mga bata? Mariing saad nga ni Charlie. Sorry. I'm sorry, patawarin mo ko. Bulong naman ni Charm kasabay ng pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Agad na kumuyom nga ang kamao ni Charlie sa pinaghalong inis at galit. Gusto niyang sumigaw at sumbatan ng babae. Kasi base sa naging sagot nito at paghingi ng sorry sa kanya, ay nakumpirma na nga niyang anak nga talaga nila ang kambal. Pero bukod sa inaalala nga niya ang kalagayan ng kambal, ayaw nga niyang magalit sa harap ng mga bata dahil ayaw niyang matakot sa kanya ang mga to. Sorry? Yan lang ang sasabihin mo? 7 taon, Charm. 7 taon kang nagtago sa akin at wala akong ideya na may mga anak tayo. Tapos sorry lang sasabihin mo? What did I ever do to you to deserve this harsh and painful punishment? Mahina pero mariin nga at puno ng hinanakit na tanong niya. Wala, Charlie, maniwala ka. Wala kang ginawa, ako kasi itong may problema eh. Ako itong natakot. Nangihina na tugon niya. Mama, siya po ba ang papa namin? Tanong nga ulit ng batang si Charles at hindi ulit agad nakasagot ang babae.
Tinatanong ka ng mga bata, Charm. And I also want to hear it from you. Ako ba nga Manila? Madiin na tanong muli ni Charlie kahit pa alam naman niya ang sagot. Mariin naman na napapikit si Charm habang patuloy sa pagluha ang mga mata. Tapos ay marahan nga siyang tumango. Oo, medyo napapaus pa nga ang boses. Nasagot nito. Kayo po ang papa namin? Sabi po ni Mama mabait daw po kayo. Pero bakit kayo lang po kayo? Bakit ang tagal niyo pong umuwi sa amin? Ayaw niyo po ba sa amin? Hindi niyo po ba kami mahal? Sunod-sunod na tanong pa nga ng kambal sa kanya. Mga anak, hindi. Kasi hindi alam ni Papa ang tungkol sa inyo. Akong may kasalanan. Hindi ko sinabi sa kanya kaya kung magagalit kayo sa akin dapat at hindi sa kanya. Hindi sa Papa niyo. Agad na wika naman ang umiiyak na si Charm. Samantalang si Charlie, namumula na nga rin ang mga mata habang nakatitig sa kambal na gustong-gusto nga niyang lapitan at yakapin. Hindi naman po namin kayang magalit sa inyo, Mami. Kasi ayaw po namin na malungkot po kayo tsaka love po namin kayo. Sad nga ng kambal. Kapag po kami ang nagkakamali, hindi naman po kayo nagagalit sa amin eh. Love niyo din po kami. Wika pa nga ni Charles, kaya mas lalong napaiyak ang babae dahil naman sa narinig. Agad na napagtanto nga ni Charlie na maayos na napalaki ni Charm ang mga bata kahit pa mag-isa lang ito. Sorry mga anak, patawarin niyo si Mama, patawarin niyo ako. Patuloy sa pagluha nga na saad ni Charm. Gusto pang makausap ni Charlie ang babae, marami pa nga siyang gustong sabihin at itanong, pero sa isip niya isa ka na lang. Sa ngayon kasi, wala siyang ibang gustong gawin kundi ang lapitan at yakapin ng kambal. Kaya naman dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mga to at lumuhod sa harap nila habang titig na titig pa rin ang mukha nila. Pwede ba kayong mayakap ni Papa? Nangihinang at napapaus pa nga ang boses na tanong niya. Mas lalong napaiyak ang kambal sa narinig tapos ay mabilis na yumakap sa kanya. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Huwag na po kayong aalis ha, huwag niyo na po kaming iiwan. Promise po magiging mabait po kami at masipag, hindi po kami magiging makulit. Basta huwag niyo lang po kaming iwan ulit, please. Umiiyak pa nga na sad ng kambal. Hindi naalis si Papa. Shh, sorry kung ngayon lang ako. Patawarin niyo si Papa, pangako hindi na kayo malalayo kay Papa. Babawi ako sa inyo. Ibibigay ko sa inyong lahat. Bulong pa nga niya. Habang mahigpit ang yakap sa kambal. Kasabay nun ay tumulo na nga rin ang luha sa mga mata niya. Pakiramdam niya ay nasagot na nga ang tanong niya kanina. Kung bakit tila magaan ang loob niya sa mga ito. Malamang yun ang tinatawag na lukso ng dugo. Pakiramdam din niya ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan para magtagpo ang mga landas nila. Kung hindi kasi siya na traffic at naligaw ng daan, hindi niya mabubundol ang kariton ng mga to. Hindi niya alam kung gaano niya katagal na yakap ang mga bata habang nag-iiyakan sila, pero para bang ayaw na nga niyang bitawan at pakawalan pa ang mga to. May konting sakit at kirot man sa puso sa ideya na ngayon lang niya nakilalang mga bata. Masaya pa rin naman siya. Sa dami ng accomplishments na narating niya sa buhay ay parang may kulang pa rin, pero ngayon pakiramdam niya napunan na nga ng kung anumang kulang na hindi nga niya may paliwanag noon. At gagawin niyang lahat para bumawi sa maraming taon na hindi niya nakasama ang mga to at wala nga siyang nagawa para sa mga to. Mukhang napagod ang mga bata kaya iyak. Mababa ang boses na sad nga ni Charlie. Kinagabihan nang makatulog na nga sa mahabang sofa na nasa hospital room ang kambal. Sa ilang oras na magkakasama sila doon ay hindi umalis sa kantungan niya ang kambal habang yakap siya ng mga to. Na para bang ayaw na nga rin ng mga to na malayo at mawalay sa kanya. Nangalay man ang hita, hindi niya inalintana. Kasi gaya nga ng mga ito ay para bang ayaw na nga rin naman niyang pakawalan pa. Ang mga ito at dala nga, marahil lang pagod, ay nakatulog na nga ang mga to. Oo nga eh, kinakabahan na sagot naman ng babae. This feels so real. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari to. Na may mga anak pala tayo. Teka, hindi naman ako nananaginip lang, di ba?
Bulong pa nga ng lalaki kaya napagkagat na nga lamang ng iba pang labi si Charm. Hindi ka ba magpapahinga? Hindi ka pa ba alis? Sagot na nga lamang ng babae kaya nangitim ang bagang ni Charles. Pinapalis mo na ba ako? Mahina pero masungit pa nga na tanong nito. Hindi naman sa ganun. Ano kasi, naisip ko lang na baka gusto mo nang umuwi at magpahinga. Kinakabahan na tugon nga ni Charm. I just found out na may mga anak ako. Kung hindi pa ako naligaw sa probinsyang to, hindi ko masasagi ang kariton nila at hindi ko malalaman ang lahat. Hindi magkukrus ang landas natin. Pero parang wala ka namang balak sabihin sa akin. Tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Tapos ngayon gusto mo akong umalis? Hell no. I want to know kung bakit hinayaan mo ang mga anak ko na mga lakal. Panimula nga nito. Napakunot noo nga ang babae. Mga lakal? Anong mga lakal? Hindi ko nga sila inutusan ng mga lakal eh. Kahit ganito ang estado ko, pinipilit ko pa rin na magtrabaho para sa kanila. Gate naman ng babae tapos mariin na napapikit. Binabayaran nila ako ng 20 pesos kanina. Kita daw nila yon mula sa pangangalakal na ibibili dapat nila ng gamot mo. Wika nga ni Charlie, kaya napabuntong hininga ang babae. Nang malaman nilang may sakit ako, lagi silang tumatakas kasi gusto daw nilang makatulong. Ayoko namang mangyari sana yun pero hindi ko mapigilan. Sa totoo lang, gusto ko naman talaga na wala silang ibang alalahanin. Pero hindi talaga mangyayari nun kung ganito ang kalagayan ko. Gusto ko silang mag-enjoy, kaya nga nagsisikap ako eh. Mahabang paliwanag naman niya. Nang basta na nga lamang siyang umalis at tiniwan ng lalaki at hindi na nga niya naipagpatuloy pa ang pag-aaral dahil nga sa pagdadalang tao niya. Ganun pa man, pilit nga niyang sinubukang maging isang mabuting ina at mabigyan ng desenteng buhay ang mga bata sa ngayon. Nagtatrabaho siya bilang isang admin sa isang paaralan kung saan din nag-aaral ang kambal. Mabuti na nga lamang at tatanggap siya kahit pa hindi siya tapos sa college. If that's the case, bakit sinabi ng doktor na ayaw mong sumailalim sa treatment? Tanong ng lalaki. Mahal masyado at hindi kaya ng ipon ko. Yung maliit na perang naipon ko para sa future ng mga bata. Pagsasabi nga niya ng totoo. At ano? Hahayaan mong lumala ang sakit mo at iwan ng mga bata? Ano sa tingin mo mararamdaman nila kapag nalaman nila na wala ka na kasi ayaw mong gamitin yung sinasabi mong pera na para sa kanila? Pwedeng kitain ng pera, Charm. Pero ang buhay hindi na may babalik. Bahagyang napayo ko si Charm. I will pay for your treatment. Mariin na wika na nga lamang ni Charlie kaya umawang ang bibig ng babae. Hindi na kailangan. Kasi wala ka namang responsibilidad sa akin eh. Kung gusto mong makabawi, sa mga bata na lang dapat. Kaya ko ng sarili ko. Hindi na nga nagawa pang ituloy ito ang sasabihin. For once, babaan mo naman ang pride mo, Charm. Alam mo kahit na noon na magkasintahan tayo, ganyan ka na eh. Ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa akin. Huwag mo na lang isipin na ginagawa ko to para sa'yo. Isipin mo na ginagawa ko to para sa mga bata kasi ayokong mawalan sila ng ina sa murang edad. Dagdag pa nga ni Charlie, kaya sunod-sunod na napalunok na nga lamang si Charm. At napasori na nga lamang ito. Sorry san. Sorry kasi basta mo na lang ako iniwan noon na walang paalam. Sorry kasi ginawa mo kong tanga. O baka naman sorry kasi itinago mo sa akin ang katotohanan na may mga anak pala tayo. Sorry saan, Charm? Be specific kung ano ang hinihingan mo ng sorry. May halong panunuya pa nga na tanong nga ng lalaki. Sa lahat, nanghihina na sagot naman ni Charm. Charm, wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin at intindihin ka noon. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit at paano mo nagawa sa akin to. Bakit nagkulang ba ako, ha? Sana sinabi mo para dinagdagan ko. Sumobra ba masyado? Sana sinabi mo para nabawasan ko. Kasi binaliw mo ako masyado. At alam mo sa sarili mo na wala akong hindi gagawin para sa'yo. Pero sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pag-intindi, ganito pa rin ang naging sukli mo. I want to hear your reasons.
Puno ng hinanakit na wika nga ng lalaki. Natatakot ako. Dahil natakot ako. Naluluha at maiksing sagot nga ng babae. Mariin namang napapikit si Charlie kasi alam niya na mas malalim na rason ng babae na tila ayaw nitong sabihin. Ni minsan hindi ba sumagi sa isip mo? Ni pakilala sila sa akin? Nangihina pa nga na tanong nga ni Charlie. Siyempre gusto ko maniwala ka. Gusto kong sabihin sa'yo ang tungkol sa kanila. Kasi nahihirapan din naman akong makita na lumalaki sila na walang kinikilalang amay eh. At mahirap din sa akin yun. Umiiyak nga na tugon ng babae. Nung nalaman ko na may sakit ako, plinano ko na puntahan ka para kausapin at sabihin sa'yo ang tungkol sa kanila. Kasi kung sakali man na mawawala ako, gusto ko na lumaki pa rin sila ng pamilya. Kasi mapapanatag ang loob ko sa ideya na iiwan ko sila sa taong alam kong mamahalin at taalagaan sila. Pero hindi mo ginawa kasi natakot ka. Fine, kung ayaw mong sabihin sa akin ang totoong rason kung bakit mo nagawa to, hindi na kita pipilitan but I am here now. And I want to be part of their life. Sisimulan ko yon sa pagdadala nila sa apelyidong De La Vega. Kasi mga De La Vega sila. Pinalpa nga na sabi ni Charlie. Dala nila ang pangalan mo. Patuloy na pagluha naman na sagot nga ni Charm. Kaya bahagyang umawang ang labi ni Charlie. Sa gulat at hindi agad, nakasagot pero nanatila ang titig niya sa mukha ng babae. Marami pa nga siyang gustong sabihin dito. Sa totoo lang may parte pa nga rin sa kanya ang gusto nga nitong sumbatan siya. Pero ngayong kaharap na nga niya ito tila nanlalambot siya. Hindi nga siya makapaniwala na hanggang ngayon, ganito pa rin ang epekto sa kanya ng babae. Kaya rin noon, kahit pa ang laki ng kasalanan nito, sa kanya ay hindi man lamang niya magawang magalit ng matagal. Ni minsan ba? Nagsisi ka na iniwan mo ko, Charm? Nanghihina at tanong nga ulit ni Charlie. Sa dami ng gusto niyang itanong, isa ito sa mga gusto nga niyang mabigyan talaga ng sagot. Mas lalo namang napaluha si Charm sa narinig tapos napayuko pa. Dahil oo, labis siyang nagsisisi na nagpadala nga siya masyado sa takot at iniwan na nga lamang basta ang lalaki habang nagdadalang tao siya. Sa loob ng maraming taon, ang daming what ifs ang naglalaro sa isip niya. Nagulat naman si Charm nang hinaplos nga ni Charlie ang pisngi niya. Tapos marahan nga nitong inangat ang mukha niya, kaya agad na nagtamang mga mata nila. Hindi mo na kailangan magsalita, kasi nakikita ko sa mga mata mo ang sagot. Halos pabulong pa nga na wika ni Charlie na ngayon namumula nga ang mga mata dahil kanina pa pinipigilan muling umiyak. Sorry Charlie, patawarin mo ako. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat pero sorry talaga. Bulong pa nga muli ni Charm. If you are really sorry, pagka-discharge ko rito, mag-impake ka ng mga gamit nyo kasi isasama ko kayo pabalik ng Manila. Matagal kong hindi nakasama ang mga anak ko, Charm. Siguro naman naiintindihan mo kung bakit ito ang gusto ko. At siguro naman, hindi mo ipagkakait sa akin to. Gihit pa nga ng lalaki. Ano? Gulat na tanong niya. You heard me. Gihit ng lalaki. I have a condo unit in Manila so don't worry, alam ko naman na hindi ka papayag tumira sa isang bahay kasama ang mga magulang ko kasi hindi ka magiging komportable. Saad pa nga ng lalaki na para bang nababasa ang nasa isip niya. Pero paano ang buhay namin dito? Paano ang trabaho ko? Tanong nga ng babae. File an immediate resignation or go AWOL. Hindi ko alam. I don't care basta ang gusto ko lang simula ngayon wala kang ibang gagawin kundi ang mag-focus sa pagpapagaling. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa sa laban. Mas maraming malalaki at magagandang ospital sa Manila na pwedeng makatulong sa'yo. Mas marami ring magagandang paaralan doon na pwedeng pasukan ng mga bata. Aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Pulong ni Charlie at hindi na nga nito napigilan pa ang pagtulo ng luha sa mga mata. Dahil naman sa narinig, mahinang napahagulgol si Charm. Sa kabila kasi ng pagkakamali at malaking kasalanang nagawa niya sa lalaki,
ay napakabuti pa rin ito sa kanya ngayon. Samantalang maintindihan naman niya kung kamumuhian nga siya nito. Tapos ay nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng lalaki. Charm, dapat galit ako sa iyo eh. Sobrang sakit ng ginawa mo. Sobrang bigat ng puso ko. Maniwala ka, gustong gusto kong magalit. Gusto kitang sigawan at sumbatan para lang malaman mo kung gaano kasakit ang kahirap ng lahat ng to. Pero heto ako. Pagdating sa'yo, hindi ko pa rin magawang magalit kahit na ilang taon na ang lumipas. Ganun pa rin ang epekto mo sa akin. Bulong nga ng lalaki. Sa maniwalat ka sa hindi. Gustong gusto kong magalit dahil ang tagal kong hinintay ng pagkakataong to na magkita tayo ulit tapos ganitong malalaman ko. Emosyonal na dagdag pa nga niya. Hindi nakasagot si Charm dala ng labis na pagiyak pero hinayaan na nga lamang niya na nakabaon ng mukha niya sa dibdib ng lalaki na ngayon ay yakap siya. Aminado rin naman kasi siya sa sarili na matagal nga siyang nangulila rito. Gaya ng lalaki, kahit pa maraming taon nang lumipas, alam niya sa sarili na hindi pa rin nagbabagong nararamdaman niya. Bakit? Dahil hindi pa nga sila magkasama ay araw-araw pa rin niyang inahalagaan ng nararamdaman niya. Nang ma-discharge nga si Charm, ay nanatili pa nga sila sa probinsya ng ilang araw para hayaan na mas makapagpahinga pa nga ang babae. Pansamantalang tumuloy si Charlie sa apartment nila. Hindi kalakihan pero masasabi namang desente kahit papaano. Nakita niya ang klase ng buhay na meron ng mag-ina sa maliit nga na probinsyang yun. Simple man ay masasabi rin naman niyang masaya at puno naman ng pagmamahal. At sa mga araw na yun, hindi nga sila iniwan ng lalaki. Sobra itong bumawi sa mga bata at sobrang na-appreciate nga ni Charm ang pinapakitang sincerity nito. Kahit pa medyo may ilang pa rin sa pagitan nila, pinipilit naman nilang maging civil sa isa't isa. Home sweet home! Nakangiti na wika nga isang gabi pagkarating nila ng mag-iina niya sa kondo niya sa Manila. Pagkatapos kasi ng ilang araw na pagpapahinga ni Charm at pagkatapos din itong magpaalam sa trabaho at asikasuhin ang mga dapat asikasuhin ay hindi na nga sila nag-aksaya pa ng oras na bumiyahe paalis. Gusto pa nga sanang magtagal ni Charm sa probinsya kung saan sila namuhay ng mga anak sa loob ng ilang taon pero naintindihan naman niya na may naiwang trabaho dito sa Manila ang lalaki. Wow! Ang ganda naman po ng bahay niyo, Papa! Malawak at excited nga ang ngiti. Nasaad nga ng kambal. Kondo ito ni Papa. Hindi pa ito ang bahay natin. Dito lang tayo pansamantalang tutuloy but don't worry mga anak. Hahanap si Papa ng mas maganda at malaking bahay para sa atin. Sagot naman niya. Talaga po, Papa? Yung may swimming pool po? Pangarap po kasi namin ng ganung bahay eh. Yung malaking swimming pool. Yay! Sabay na sigaw nga ng masaya at excited na kambal. Ilan ang kwarto dito? Mababa ang boses. Natanong naman ni Charm habang iginagala nga ang paningin sa paligid. 2. You may use my room. Tapos yung isa naman para sa mga anak natin. Ha? Hindi na. Pwede naman kaming magkakasamang 3 sa isang kwarto gaya nga nung sa probinsya. Agad na sagot naman ni Charm na may halo pang kaba. Nagtaas naman ng isang kilay ang lalaki bago binuksan ang kwarto na para sa mga bata na may isang kama lang at ang kambal lang ang kakasya sa kama na yun. Sa tingin mo ba kakasya kayo sa kama na yan? I want my kids to be comfortable. Medyo masungit pa nga na tanong nito. Don't worry Charm, kasi madalas naman ako sa trabaho At kung nandito man ako, pwede akong matulog sa sofa. So just use my room and stop thinking too much. Base kasi sa reaksyon mo parang defensive ka lang at napaghahalataan ka. Masyado nasabik at excited ka lang talaga makatabi ako. Nakangisi at medyo mayabang pa nga nadagdag pa nga nito. Kaya literal na napanganga si Charm. Tsaka Mama, hindi po ba dapat po ang Mama at Papa po ang magkasama po sa room? Tsaka big boy at big girl na po kami, kaya dapat hindi
po kami tumatabi sa inyo na matulog. Yun po ang tawag na privacy. Saad pa nga nila Charlotte at Charles. Tama po mama, privacy po ang tawag dun. Sabi ni Papa bago po tayo malis sa probinsya. Sabi pa nga po niya kapag daw po nasa room kayong dalawa, dapat kakatok muna daw po kami at maghihintay po ng sagot bago pumasok. Ganun din po kayo sa amin dapat ha. Kasi good manners daw po ang pagbibigay po ng privacy at kapag may privacy daw po kayong dalawa, magiging masaya po kayo at gusto po namin na maging masaya po kayo, di ba po Papa? Itinuro niyo po yun sa amin. Malawak ang ngiti at tila proud nga na saad pa ni Charlotte kaya biglang naubo si Charlie. Hindi kasi niya inasahan na ilalaglag siya ng madaldal na anak. Hala ka, bakit mo sinabi? Hindi ba sabi ni Papa secret lang yun kay Mama? Ang dadal mo talaga eh. Nagkakamot nga sa ulo na wika naman ni Charles sa kapatid. Hindi ba pwedeng kasama natin si Mama secret? Nakanguso nga. Natanong naman ni Charlotte at hindi naman alam ni Charm kung matutuwa ba siya sa kainosentehan nga at kakyutan ng mga bata o kung dapat ba siyang mag-alala sa natutunan ng mga to sa ama nila. Bakit hindi nyo ayusin ang mga gamit nyo? Tapos order na lang ako ng dinner natin, tiyak magugutom na kayo. Pag-iiba naman ni Charlie, nang usapan at peke na tumawa samantalang si Charm ay napailing na nga lamang dahil sa mga narinig. Okay po Papa. Magiliw nga at sabay na sagot naman ng kambal na binuhat na ang dalang mga bag at naglakad na nga papasok sa kwarto nila. Ayusin mo na rin ang mga gamit mo sa kwarto natin. I mean kwarto ko. Kwarto mo. Lito pa nga na wika ni Charlie kaya mahinang natawa ang babae. Sige na, order muna ako ng dinner natin. Dagdag pa nga nito tapos nagmamadali nang naglakad. Palayo habang ang dalawang tenga ay pulang-pula. Nang makalis na nga ito, ay lihim na napangiti si Charm bago naglakad papasok sa kwarto dala ang mga gamit. Kahit pa naman kasi may kaunting ilang pa nga rin sa pagitan nila ni Charlie ay pansin niya na pinipilit ng lalaki na maging maayos at normal lang ang lahat. Hindi lang para sa mga bata pero para sa kanilang dalawa. Kung tutuusin, alam niya sa sarili ang kasalanan sa lalaki. Kaya wala nga siyang planong maginarte, lalo na kung ito na mismo ang nagpakumbaba at nag-reach out at tinulungan pa nga sila nito ngayon. Papa, ang ganda po ng room namin. Kaya lang po malamig po masyado Hindi po ba pwedeng patayin na lang po natin ang aircon? Kaya nga po Papa mas malamig pa po sa room namin kaysa po sa dati po naming ref sa probinsya. Baka po kapag natulog kami, paggising po namin, nagyayelo na po kami. Sad pa nga ng kambal. Napatawa na nga lamang ng bahagyang lalaki. Pwede naman mga anak, ang kaso baka mainitan kayo mamaya kasi walang electric fan dito O baka gusto nyo, hinaan na lang ni Papa ang aircon. Hindi bale bukas papasyal tayo ng mall. Mamimili tayo ng mga kakailanganin na rito sa bahay. Excited at malambing na saad pa niya. Tsaka Papa, pwede po ba tayo mabili ng mga laruan? Naiwan po kasi yung mga laruan namin sa probinsya Tsaka po yung bagong libro po sana Papa. Hindi ko rin po dala po yung mga libro ko Magkasunod na saad pa nga nila Charlotte at Charles. Mahilig kasi si Charlotte sa mga Barbie dolls. Si Charles naman mahilig sa mga libro. Nagbabasa lagi lalo na yung science fiction sa books. Wika nga ni Charm, kaya nakangiting tumango si Charlie at masaya nga siya kasi marami na nga siyang nalalaman paunti-unti tungkol sa mga anak nila. Bibilhin natin ang lahat ng gusto niyo bukas. Pwede rin tayong manood ng sine kung gusto niyo. Tapos maglalaro tayo ng arcade. Tapos kakain sa labas, what do you think? Dagdag pa nga ng lalaki. Talaga po, Papa? Yay! Masayang sigaw naman ang kambal. Pagkatapos noon, ay nagpatuloy na nga lamang sila sa pagkain habang masaya pa rin nakikinig sina Charm at Charlie sa kadaldalan ng anak nila. Nang matapos kumain dala marahil ng mahabang biyahe kanina, nakatulog na nga lamang rin ang kambal pagkatapos nilang maghilamos. Samantalang si Charm ay nagpasyang linisin ang mga pinagkainan nila.
habang iniisip nga kung saan matutulog si Charlie ngayong gabi at kung tatabi ba ito sa kanya. Bakit naglilinis ka ng mga pinagkainan? Nakakunot ang noon na tanong nga ni Charlie mayapa-yapa. Kaya agad na napalingon si Charm sa lalaki. Anong problema? Nalilito na itong tanong. Hindi ba't bago pa tayo bumiyahe papunta rito sinabi ko naman na wala akong ibang gustong gawin kundi ang magpahinga ka at mag-focus sa pagpapagaling? Kaya ko namang linisan yan eh. Dagdag pa nga nito. Ano ka ba? Ayos lang, hindi naman mabigat ang trabaho na to eh. Tsaka hindi ako sanay na walang ginagawa sa bahay kung wala akong kahit na anong gagawin. Baka mas lalo pa akong magkasakit. Sagot pa niya. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magkasakit, hindi ka pwedeng mamatay. Git naman ng lalaki. Overreacting nga ang lalaki. Ha? Hindi naman talaga ganun ang ibig kong sabihin, biro lang yun. Aniya. Well, hindi magandang biro yun. At ayokong marinig ulit yun. Anyways, maraming pwedeng gawin dito para hindi ka na mainip at mapagod. Dagdag pa nga nito at nakikita nga at ramdam ang pag-aalala at sincerity. Sobra na kasi yung mga nagagawa at tulong mo sa amin ng mga bata. Sad pa nga ng babae. Obligasyon ko yun bilang ama nila. Sagot nito. Oo nga pero gaya rin ang sinabi ko noong una. Hindi naman ako kasama sa obligasyon mo sa kanila. Ikaw ang ina nila, Charm. Kaya obligasyon kong siguraduhin na hindi ka mawawala sa kanila. Our kid needs you. We need you. Halos pabulong pa nga nadagdag nito, kaya tumalon nga rin ang puso ng babae. Charlie, naiintindihan ko ang punto mo, okay? At maniwala ka sobra kung na-appreciate itong mga ginagawa mo pero gusto ko rin naman na may magawa kahit na papaano. Hindi naman pwedeng iasa sa'yo lahat. Okay naman kami dito, nakaka-relax naman kami. Kaya ikaw din, dapat mag-relax ka din minsan. Malaki nang naitulong mo sa amin. Mahinahon nga na saad niya. Wifely duties? Yun ang gusto mong gawin? Fine, pero ayoko na masyado kang nagpapagod. Yun ang sabi ni Dr. Mariano. Wika pa nga ng lalaki. Pwede naman kung kailan ka hindi busy. Ako na tong tinutulungan mo, ako pa tong nag-iinarte. Kahit naman busy ako, gagawa ko ng paraan para magka-oras para sa inyo ng mga anak natin. Seryosong wika ni Charlie. Salamat Charlie ah. Kasi kung tutuusin, tama ka naman eh. Dapat galit ka sa akin. Dapat kinamumuhian mo ko ngayon. Dapat sinusumpatan mo ko. Sa laki ba naman ang kasalanan ko sa iyo pero heto ka. Tinutulungan mo pa rin ako. Kaya kailangan mong gumaling. Kasi kailangan ka pa ng mga anak natin. Kailangan ka namin. At mas lalong kailangan mong bumawi sa akin. Sagot nga ng lalaki. Napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Charm. Bago pilit nga nang umiti at tumango. Sa totoo lang, nung nalaman niya na may sakit nga siya ay sobra nga siyang natakot pero inihanda na nga niyang sarili sa maraming possibilities. Ipinagpasa-Diyos na nga lamang niyang lahat at mukhang mahal na mahal nga siya ng Diyos. Kasi bilang tugon sa kanyang mga dasal ay ibinalik niya si Charlie sa buhay niya. Ang una't huling lalaki na minahal niya at sa tingin niya ay mamahalin niya habang buhay. Ang lalaki na ngayon ay tumutulong sa kanya. Dahil dito, kahit na papaano ay nababawasan nga ang kanyang takot at pangamba. At mas nagkakaroon nga siya ng lakas ng loob na labanan nga ang sakit. Kasi kung may isa man siyang pangarap, yun ay sana balang araw ay totoong mabuo ang pamilya nila at maging masaya sa loob ng mahabang panahon. Sa mga sumunod na araw kahit pa sobrang busy nga ni Charlie sa trabaho, sinisigurado nga niya na hindi siya mawawala ng oras para sa mag-iina niya. Nariyan ang ipapasyal niya ang mga to sa kung saan-saan bibilhan ng kung ano-ano at kung ano-ano pa. Sinisigurado nga niya na sobra talaga siyang makakabawi sa maraming taon na hindi niya nakasama ang mga to. Makakagawa sila ng marami at masasayang memorya na magkakasama. Sigurado ka ba na okay lang iwan ng mga bata kay Manang Celia? May halong pag-aalala na tanong nga ni Charm. Don't worry about them.
Mabuting tao at mapagkakatiwalaan naman si Manang Celia. Sagot ng lalaki tinutukoy ang helper sa bahay nila. Hindi ko naman kine-question yun eh. Sa katunayan medyo nag-aalala ako para sa kanya eh. Kilala mo naman ng mga bata medyo may pagkamakukulit. Iba ka lang kasi mapasakit pa siya. Nang ulo matanda na. Sad na nga lamang ni Charm at natawa si Charlie. Charlie? What are you doing here? Tanong nga ng isang boses maya-maya pa habang naglalakad sila sa hallway papuntang opisina ni Dr. Mariano. Jel, ikaw pala. May appointment lang kami with Dr. Mariano, ikaw. Anong ginagawa mo rito? Sagot naman ng lalaki nang makita ang kaibigang si Angeli. I'm just here for a check-up. Nakangiting tugon nga ng babae pero ang ngiti sa labi nito ay agad na nawala nang makita kung sino ang kasama nito. Si Charm naman ay napalunok ng laway nang makita rin ng babae at nag-iwas kaagad ng tingin. Si Charmaine nga pala. And Charm, this is my friend Angeli pero Jel ang palayaw niya. Pagpapakilala nga niya. Nice to meet you. Mababa ang boses na wika na nga lamang ni Charm at pilit na ngumiti. Nice to meet you too. Sagot naman ni Jel. Paano Jel? We'll go ahead now? Sa opisina na tayo magkita. Wika nga ni Charlie kaya marahang tumango ang babae. Tapos ay nagpatuloy na nga ulit sila sa paglalakad. Hanggang sa makarating na nga sila sa opisina ni Dr. Mariano, tahimik lamang si Charm at hindi na nga nagsalita pa. Nabasa at na-review ko na ang iyong medical records. Pero kailangan mas i-verify. Kailangan mong sumailalim sa blood test, CT scan para makita ang extent ng leukemia. And MRI. Since nabanggit nyo na madalas kang nakakaramdam ng pagkahilo, kailangan din ng biopsy. After that, pwede na tayong mag-set ng appointment for chemo. Wika nga ng doktor habang nakaupo nga sila sa Celia sa harap nga ng office table nito. Pwede bang gawin na natin ang lahat ng yon ngayong araw, Doc? Tanong nga ni Charlie. It may take couple of hours, pwede naman, para maghintay na lang tayo ng resulta pagkatapos. Sad na nga lamang ng doktor. Okay lang ba sa'yo kung ngayon na gawin ang mga test? Para mas madali, para mas malaman natin ang dapat gawin. Tipid na ngumiti naman ang babae. Kaya yun ang ginawa nila. So for the blood test, CT scan at MRI, within a few minutes, 2 to 3 hours, may resulta na. But for the biopsy, may take 3 to 7 days. Tatawagan na lang kayo. You did great, Miss Santos. Nakangiting wika ng doktor pagkatapos nga ng lahat ng test. Doc, pwede po bang magtanong? Tanong ni Charm. Go ahead, ano yun? Masakit po ba ang chemo? May halong ka ba nga takot na tanong nga ng babae? Well, nakadepende kasi yun sa pain tolerance ng bawat tao. Pero base sa mga naging pasyente ko, hindi naman talaga masakit. Pero may konting discomfort lang lalo na ang side effects nito pagkatapos. You may feel weak and tired. Pero okay din. Makakaya mo to. Dahil dito ka naman gagaling, 'di ba? Pero meron ding temporary hair loss. Dagdag pa nga nito kaya pilit ngumiti si Charm bago marahang tumango. You don't have to be afraid. Sasamahan naman kita lagi dito. Isipin mo lang na pansamantala lang ang ganito. Hanggang sa maging okay ka lang talaga. At gagawin natin ito nang magkasama para sa mga anak natin. Mahinahon ng boses na wika nga ni Charlie para pagaanin nga ang loob ni Charm. Pansin kasi niya ang kaba at pag-aalala sa babae. Salamat, Doc. Mababa ang boses na sad na nga lamang ni Charm at pilit nga nang umiti. May mga ilan pa nga silang naging tanong sa doktor bago nagpaalam at nagpa siyang umalis na. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang si Charm. Bukod kasi sa natatakot siya sa kalagayan na iniisip din niya si Angeli ang kaibigan ni Charlie. Parang kanina ka patahimik ka. Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Charlie sa babae. Ayos lang. Baka napagod lang. Tipid na sagot ni Charm. Alright, pag-uwi natin magpahinga ka na. Ako nang maghahanda ng dinner natin para sa mga bata. Pwede rin na umorder na lang ako. May gusto ko bang kainin?
Malambing pa nga ang boses. Nasaad ng lalaki. Kahit ano na lang, hindi naman ako mapili sa pagkain eh. Sagot ni Charm at muli ngang tumingin sa labas. Mahina namang napabuntong hininga si Charlie kasi pansin niya na may gumugulo sa isip ng babae. Hindi naman niya alam kung yung tungkol ba sa sakit nito o kung meron pang iba kaya naman hanggang makauwi sila sa kondo ay wala nang salita pa na narinig mula sa kanila. Kahit nga nang nasa hapag nga sila at kumakain, nangapunan ay pansin nga ni Charlie na tahimik pa rin si Charm at hindi kumikibo. Bakit gising ka pa? Tanong niya nang lapitan nga ang babae sa veranda. Nagpapahangin lang. Ikaw ba't gising ka pa? Sagot ni Charm. Natutulog na sila at gusto talaga sana kitang makausap. Wika ni Charlie. Tungkol saan? Tanong nito at bago sumagot, lumapit at tumupo naman ang lalaki sa tabi niya. Alam ko na may gumugulo sa isip mo. At alam kong hindi lang ito tungkol sa sakit mo, Charm. Gusto kong malaman mo na may pakialam ako. Gusto kong malaman ang nasa isip mo kasi nag-aalala ako. So please sabihin mo naman sa akin. Alam ko na hindi kita dapat pinipilit. Pero nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Tutulungan kita sa kung ano man ang bumabagabag sa iyo. Kausapin mo naman ako. Malumani ang boses at puno ng pagsusumamo nagdagdag pa nga nito. Bahagyang umawang naman ang bibig ni Charm. Hindi kasi siya makapaniwala na parang sinisisi pa nga ni Charlie ang sarili, samantalang siya naman talagang umalis at nanakit sa lalaki noon. Saglit siyang natahimik habang iniisip ang sasabihin. Pero alam niya na may puntong lalaki at siya rin naman. Ayaw na nga niyang maulit ang pagkakamaling nagawa niya noon. Hindi ba ilang beses mo na akong tinanong kung bakit basta na lang akong umalis noon at iniwan ka? Mahina ang boses na tanong nga nito at tumango naman ang lalaki. Totoo na natakot ako kaya ginawa ko yun. Pero hindi para sa sarili ko. Natakot ako para sa'yo. Wika nga niya na ikinakunot nga ng noo ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Nalilito na tanong nga nito at huminga naman ng malalim si Charm. Bago mapait ng umiti. May isang araw noon na pinatawag ako ng head ng university sa office niya. Panimula nga ni Charm ng kwento. Si Mrs. Ann Marquez? Tanong nga ni Charlie kaya tumango si Charm. Si Ann Marquez ay ang dating head ng De La Vega University. Matalik itong kaibigan ng mama ni Charlie at ito rin ang ina ng kaibigan niyang si Angeli Marquez. Alam kong mama siya ng kaibigan mong si Angeli. Kaya nang makita ko siya sa ospital kanina, parang biglang bumalik sa akin ang lahat ng mga nangyari noon. Sagot nga nito. Anong nangyari? Anong kinalaman nila sa mga nangyari noon? Nalilito na tanong pa rin ni Charlie. Nung una hindi ko alam kung bakit pinatawag niya ako sa opisina niya noon. At gusto daw akong makausap pero pagkadating ko sa office niya, nakita kong nandoon din si Angeli. Tapos pinakita nila sa akin yung pictures na magkasama tayong dalawa. Sabi nga ni Mrs. Marquez. Alam nila ang tungkol sa relasyon natin. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero yun nga, alam nila dahil nga sa instructor kita sa isang subject at estudyante mo ko bawal daw. Pagkukwento nga nito. Sinabi ni Mrs. Marquez na pwede daw siyang magbulag-bulagan at tumaktong walang alam. Yun ay kung hiwalayan kita. Kung hindi ko daw gagawin, sisiguraduhin niya na mawawalan ako ng scholarship at may expel. At walang kahit na anong universidad ang tatanggap sa akin ulit. Bukod doon, sinabi niya na mapapahiya ka at sobrang magagalit sa'yo ang mga magulang mo. Na madidisappoint sila sa'yo. Na hindi na nga sila magtitiwala sa'yo at baka mawala din sa'yo ang lahat. Dagdag pa nga nito. Nung mga panahong yun, ininsulto din nila ako. Sinabi nila na hindi isang kagaya kong lumaki sa bahay ampunan ng bagay sa'yo, kundi isang kagaya ni Angeli, na puro kahihiyan lang daw ang idudulot ko sa pangalan mo, na ako lang ang hihila sa'yo pababa. Kaya itigil ko na daw ang pag-aambisyon ko na makaahon na God sa hirap. Dahil lang pinatulan mo ko. Kasi alam naman daw nila na yun lang naman talaga ang habol ko sa'yo. At dito na nga nagtatapos ang simpleng kwento Dagdag pa nga nito, nila Cyrus kasabay nun ay at ang Hannah. pamumuo nga ng luha sa mga mata nang maalala ang mga nangyari noon bago nga siya umalis. Okay lang naman sa akin kung
Insultuhin nila ako eh. Lahat yun matatanggap ko. Lalo na alam ko nang sa sarili ko na hindi naman totoo. Pero ang hindi ko kaya ay ang ideya na mawawala sa'yo ang lahat dahil lang sa akin. Kasi nakita ko kung gaano mo ka gustong patunayan ang sarili mo sa mga magulang mo. Nakita ko ang hirap at sakripisyo mo. At ayoko na masayang ang lahat ng yon. Patuloy sa pag-iyak nga na kwento nito, tapos ay bahagya pang napayo ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa lang? Nanlulumo nga na tanong ni Charlie. Kasi masyado pa akong bata noon at sobra akong natatakot sa mga pwedeng mangyari. Alam ko na mali kasi dapat kinausap muna kita. Kasi dapat nagtiwala ako na kaya mong protektahan ng meron tayo. Pero sobra lang talaga ako natakot at hindi ako mapapagod na humingi ng tawad sa nagawa ko. Sagot nga nito. Kaya ka basta umalis at tiniwan ako kasi minaliit at tinakot ka nila. Napapaus nga ang boses na wika nga ng lalaki kaya tumango siya. Kasi kung makikipaghiwalay ako sa'yo, alam ko na hindi ka papayag. Kaya yun ang solusyon na naisip ko para maging maayos ang lahat. Ang basta na lang umalis at iwan ka. Sagot nga nito. Tinanong mo rin ako kung nagsisisi ba ako nang iniwan kita noon. Oo Charlie, sobra akong nagsisisi. Nang dahil sa takot, nagkagulo ang lahat. Kaya sa huli, pinanindigan ko na lang kasi wala na akong magawa. Pero mukhang sinisingil na ako ng karma. Patawarin mo ko Charlie. Sad nga nito at naluluhan na nga. Imbes na sumagot ay marahang hinila nga ni Charlie palapit sa kanya si Charm, tapos ay niyakap nga niya ito ng mahigpit. I always knew na may malalim kang rason kung bakit ka basta na lang umalis noon. Who would have thought na pinoprotektahan mo lang pala ako at ang mga pangarap ko. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa mo at aminado ako na sobrang sakit. Pero hindi na rin naman natin may ibabalik ang mga nangyari eh. Alam ko na may mga pagkukulang din ako sa'yo. Pero wala na rin namang mangyayari kung magbibilangan tayo ng pagkakamali. You've been carrying this inside you all along, Charm. At pangako, sa puntong to, ako naman ang poprotekta sa'yo. Sa inyo ng mga anak natin. Patawarin mo ko kung wala akong nagawa para sa'yo noon. Pero ngayon, hindi na ako papayag na maliitin ka pa ng kahit na sino. Hindi na ako papayag na ibang tao ang magdidikta sa kung paano magpapatuloy at magtatapos ang kwento natin. Emosyonal nga na sagot nga ng lalaki habang mahigpit na yakap si Charm. Sorry Charlie, patawarin mo ko. Patuloy nga ang pagluha na saad ng babae. Bahagya namang kumawala sa yakap ang lalaki tapos ay tinitigan nga ng diretsyo sa mata si Charm. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Kasi gaya ng sabi ko, hindi ko naman talaga kayang magalit sa'yo. That's how much I love you. Kahit na noon pa, kahit pa ilang taon nang lumipas, baliw na baliw pa rin ako sa'yo, Charm. Bulong nga nito. Pagkatapos ay mas inilapit pa nga nito ang mukha ng babae at sa isang iglap ay siniil niya ito ng halik. Nung una ay kapwa nga sila nagulat sa nangyari, pero maya-maya pa ay nahanap na nga nila na lumalalim na ang halik. At sinusuklian na rin yon ni Charm. Hindi nila alam kung gaano katagal pero kapwa sila naghahabol ng hininga pagkatapos. Now, I want you to promise me na kung may kahit na anong gumugulo sa'yo, sasabihin mo sa akin. Kahit na ano pa yan, pag-uusapan natin at magkasamang aayusin, maliwanag ba? Bulong nga ni Charlie. Sabay tumango naman ang babae. We've spent a lot of years apart at hindi na ako papayag na mangyari ulit yon. So do you trust me? Tumango muli si Charm. Good, kasi bukas na bukas din, dadalhin ko na kayo ng mga anak natin sa bahay at ipapakilala sa mga magulang ko. Wala silang ibang choice, kundi ang tanggapin at mahalin din kayo ng mga anak natin gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ha? May halong kaba na tanong naman ng babae, kaya mahina nga siyang natawa. Don't worry, Charm. Alam ko naman na matatanggap at magugustuhan nila kayo. Mabuting tao ang mga magulang ko at hindi sila kailanman nakialam sa mga desisyon ko. So stop worrying too much. Nakangiti at malambing ang boses, nasagot ng lalaki bago muling yumuko at siniil ng halik si Charm. Nagulat pa nga si Charm nang bigla nga siyang binuhat ni Charlie sa bridal style
Pagkatapos ng halik at nakangising naglakad nga ang lalaki papasok sa loob ng kwarto. Sapat na yung ilang araw na nasa sofa ko natutulog. Napapangiti na bulong pa nga nito bago nga siya marahang inihiga sa kama. Si Charm naman ay napangiti na nga lamang din. Aminado naman kasi siya sa sarili na masaya nga siya sa mga nangyayari. At magaan din ang loob niya na nagawa na nga niyang sabihin sa lalaki ang rason kung bakit nga siya basta na nga lamang umalis at naglaho noon na parang isang bula. Sigurado ka ba na ayos lang to? I mean, paano kung hindi nila matanggap ang mga bata? Ayoko masaktan ng mga anak natin. Kinakabahang bulong nga ni Charm nang maiparada nga ni Charlie ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay at sabay-sabay nga silang bumaba doon. Are you kidding me? Ang tagal na nila akong kinukulit na bigyan sila ng apo, kaya tiyak na matutuwa sila. Matatanggap at mamahalin nila kayo. Nakangiti at paninigurado naman ni Charlie. Let's go? Pasok na tayo sa loob. Pagganyaya pa nga niya. Papa, mabait po ba sila lolo at lola? Hindi po ba sila masungit? Nakanguso na tanong nga ni Charlotte habang naglalakad sila papasok. Oo nga po, Papa. Tangdaldal po nitong si Charlotte. Baka po kasi makulitan po sila sa amin tapos mapagalitan po kami. Segunda naman ang batang si Charles kaya mahinang natawa si Charlie. Mababait ang lolo't lola niya mga anak. Sagot niya. Tapos ay medyo nagulat nga si Charm nang pinagsaklop nga ng lalaki ang mga kamay niya. Well, hinayaan lang niya yun. Hindi pa naman sila nagkakabalikan na hindi pa nga nila na pag-uusapan ng tungkol doon. Pero parang gano'n na rin. Ang mahalaga, alam nila na pareho pa rin sila ng nararamdaman kahit pa ilang taon na nga silang hindi nagkita at nagkasama at pareho ring masaya sa kung anong meron sila. Charlie, you're here! At may balak ka pa talagang umuwi. I've been calling you for days now pero hindi ka sumasagot. Gaano ba kahalaga yang kung ano o sino mang pinagkakabalhan mo't ang dalang mo nang umuwi at magparamdam sa amin? Agad na bungad nga ng ginang. O may bisita ka pala. Dumoble naman ang kaba ng dibdib ni Charm nang makita na hindi lang ang mga magulang ni Charlie ang nasa sala ng malaking bahay. Pagkusay nandito rin si Angeli at ang mga magulang nga nito. Good thing you're all here kasi may importante akong kailangan sabihin sa inyo. Seryosang wika naman ni Charlie. Oh my God, you look like exactly like them. Bulong nga nito. Dahil anak ko po sila. Anak namin sila ni Charmaine. Sagot ni Charlie kaya gulat nga na napasinghap ang lahat. Wait, what? How did this happen? Bakit ngayon mo lang sila pinakalala sa amin kung ganun? Nalilito na tanong naman ng papa ni Charlie na napatayo na nga rin sa kinuupuan. Dahil hindi ko rin po alam. Well, not until recently. Sagot nga ni Charlie na tumingin pa kay Angeli at sa mama nga nito na halatang kinakabahan. Mukhang alam niyong dalawa ang rason kung bakit siya umalis noon. Mariin pa nga na saad nito. Ano? Paano naman nila nalalaman? Teka nga, ano bang nangyayari dito ha? Nalilito na tanong nga ng mama ni Charlie. Manang Celia, pakisamahan muna po sa labas ang mga bata. Wika nga ni Charlie na halatang hindi gustong marinig ng mga bata ang usapan. Mga anak, sumama muna kayo kay Manang Celia saglit. Malambing na wika pa nga niya. Napanguso naman ang kambal tapos ay tumango at sumama nga sa matanda. Can someone explain kung anong nangyayari dito? Nakakunot ang noon at tanong nga ng papa ni Charlie na wala na ang mga bata. I met Charmaine nung pumasok ako sa DVU bilang instructor. She's one of the luckiest students na nakatanggap ng full ride scholarship and yes, naging estudyante ko siya. Panimula nga ni Charlie. Hindi ko ginusto na mahulog sa kanya but what can I do? Hindi rin niya ginusto na mahulog sa akin pero ako ang nangulit sa kanya. I know it was wrong. Lalo na, nasa code of conduct ng university na bawal magkaroon ng relasyon ng professor at instructor sa mga estudyante nila. That's why we kept what we had for more than a year. Okay na kami sa ganun. Masaya naman kami eh. Not until I woke up one day na nag-drop na siya. Basta na lang siyang umalis na walang paalam sa akin o sa mga kaibigan niya.
at walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya at kung saan siya nagpunta. Mahabang kwento nga nito. Si Charm ang unang babae na minahal ko ng sobra. And when she left me, without any explanations for years, kinu-question ko ang worth ko. Akala ko may mali o kulang sa akin, pero hindi naman pala. All this time kayo palang rason, kasi mata pobre kayo. Madiin nga nadagdag pa nga nito bago tumingin kina Angeli at sa mga magulang nito. What are you talking about? Anong kinalaman ni na at Angeli sa nangyari? Nalilito na tanong nga ng papa ni Angeli. Why don't you ask your wife and daughter dito? Madiin na tanong nga ni Charlie pero hindi nakasagot ang dalawa. Anak, ano ba talagang nangyayari? Pwede bang sabihin mo na lang sa amin? Tanong nga ng mama ni Charlie. Hindi namin alam kung paano nangyari pero nalaman ni Tita Ann at ni Angeli na may relasyon kami ni Charm. And since Tita was the head of DVU at that time, they both used her position para takutin at maliitin si Charm. Puno ng galit na sagot nga ni Charlie kaya sabay na napasinghap ang mga magulang niya at sabay na napalingon sa magina. That's not true. Agad na depensa nga naman ng mama ni Angeli. Charlie, you can't just blame us na walang pruweba. If there's someone to blame here, siya yon. Kasi siya ang umalis at hindi nagsabi sa'yo ng tungkol sa mga bata. Giit naman ni Angeli at tumango pa nga ang mama nito. Maybe you're right, pero hindi pa rin siya aalis kung hindi kayo nakialam at kung hindi niyo siya tinakot. Ma'am, alam niyo ba kung anong mga sinabi nila kay Charm? Tinakot siya at ipapaalam daw sa lahat ang relasyon namin pag hindi ako hihiwalayan. Kaya yun ang ginawa niya. That's why she left. Dagdag pa nga nito. You did that? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ng mama ni Charlie. Paano niyo nagawa at nasabing mga ganung bagay sa isang tao? Tanong pa nga ng nanay ni Charlie. Kasi mata pobre sila. Kasi gusto nila na si Angeli ang pakakasalan ko. Madiin na saad nga ni Charlie. Now that I think about it, paulit-ulit niyo ang binabanggit na pwedeng kami na lang ni Angeli ang magpakasal. Hindi ko pinansin nung una, but now it all makes sense. And so sorry to rain on your parade pero hindi ko kailanman nagustuhan yung si Angeli. At kung hindi lang din si Charm, mas gugustuhin ko na lang pong mabuhay at tumanda ng mag-isa. Manghanga na dagdag pa nga nito. Sobra kasi ang galit na nararamdaman niya na hindi na nga niya kaya pang pigilan ang sarili sa mga nais niyang sabihin. Hindi totoo yan. Pinoprotektahan ka lang namin. Sa kahihiyan, kasi nga mali ang relasyon niyo. If anything, dapat nga pasalamatan niyo pa kami. Giit ng mama ni Angeli at nagulat naman ang lahat nang lumapit ang mama ni Charlie sa mama ni Angeli, tapos bigla niya itong sinampal. Anong pasalamatan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? How dare you decide for my son? Kami mismo na magulang hindi kailanman ang himasok sa mga desisyon niya. Kaya anong karapatan ninyong pangunahan siya? Baka nakakalimutan niyo. Kung hindi dahil sa pamilya namin wala kayo sa kung nasan man kayo ngayon. You are not really part of this family in the first place kaya matuto kayong lumugar. Dagdag pa nga nito. Can we all calm down first? Kung ano man ang mga maling nagawa ng mag-ina ko, pakiusap. Pag-usapan naman natin ng mahinahon. Nag-aalala at tila natatakot na saad pa ng papa ni Angeli. No, tito. Madiin na saad ni Charlie. I respected all of you for years, but that ends now. Because respect must be earned. It must be given to those who deserves it. Dagdag pa nga niya. Tama siya. Sagot ng mama ni Charlie. Matagal na naging magkaibigan ng pamilya natin but what you did was unacceptable. Kasi kahit pa sabihing desisyon ni Charm ang umalis, kayo pa rin ang nagtulak sa kanya. You're not welcome here anymore. Naluluhang mata na dagdag pa nga nito. Charlie, wait. Huwag naman ganito. Come on, we've been friends for years. Hindi mo pwedeng basta nalang itapon yun. Naiiyak pa nga na saad ni Angeli. Kayo ang sumira at nagtapon nun, so leave now. Mariin naman na sagot nito. Let's go. Napapailing na saad nga ng papa ni Angeli na tila dismayado sa mag-ina niya. Nakakahiya kayong dalawa. Mariin na dagdag pa nga nito bago na una na ngang maglakad paalis.
Wala namang nagawa si Angeli, kundi ang umiyak. Nang hinila na nga rin siya ng mama niya palabas ng bahay. Nang wala na nga sila ay agad na tumingin ang mama ni Charlie kay Charm. Sobrang nahirapan ka siguro talaga. Nagulat nga si Charm nang bigla siyang niyakap ng mama ni Charlie. Hindi kami kagaya nila iha. We also came from humble beginnings. And we know exactly how it feels to have nothing. Wika naman ng papa ni Charlie. Sorry po ulit kung hindi ko po nasabi kaagad sa inyong lahat ang tungkol sa mga bata. Naluluha pa nga na sagot niya. Don't say sorry. Hindi na mahalaga pa yon, ang importante nandito na kayo. Welcome to the family, iha. Nakangiti pero naluluha ang mga mata na sagot nga ng mama ni Charlie. Nasaan ang mga apo namin? Can we meet them now? Malawak ang ngiti at excited pa nga na tanong naman ng papa ni Charlie kaya naman tinawag na nila ang kambal. At as usual na pamahal nga sila kagad, sa kataldalan at kabibuhan nga ng mga to. Emosyonal ang naging gabing yon para sa kanila. Pero naging magaan at masaya rin naman ang lahat. Marami silang mga napag-usapan patungkol sa mga nangyari noon. Maging ang kondisyon ni Charm ngayon ay parang hinahaplos ang puso ni Charm kasi pakiramdam niya ay bigla siyang nagkaroon ng magulang sa katauhan ng mga magulang ni Charlie. Mas naging maayos at magaan pa ang mga sumunod na araw. Halos araw-araw nga kung pumasyal ang mga magulang ni Charlie sa kondo o kung hindi naman ay sila ng mag-iina ang papasyal sa mansyon. Ilang beses na nga ring nakiusap ang mga to na sa mansyon na nga sila tumira kasama sila. Nahihiyaman ay napapayag na nga rin nila si Charm sa huli. Lalo na alam naman niya na kailangan din nila ni Charlie nang makakatulong sa kanila na tumingin sa mga bata lalo na kapag busy si Charlie sa trabaho at nagsimula na nga talaga siya sa paglaban sa sakit niya. Hindi ka makatulog? Mababa ang boses na tanungan ni Charlie isang gabi. Nang puntahan nga sa terasa ng mansyon si Charm, ay pagod pang umupo sa tabi nito. Hindi sagot ng babae. Ang mga bata natutulog na ba? Tanong pa nito. Ayun, kasama ulit sa kwarto si na mom at dad at nakikipagkulitan sa lolo't lola nila. Yung dalawang matandang yun parang gusto nang ipagdamot sa atin ng mga anak natin. Biro pa nga nito, kaya sabay silang natawa. Sa mga nakalipas na araw, nakita nila kung gaano minahal ng mga magulang ni Charlie ang mga apo nila. Maging si Charm na nga rin. Itinuring nila ito na parang isang totoong anak. Ikaw, bakit gising ka pa? Malambing ang boses na tanong pa nga nito. Sa totoo lang, iniisip ko ang mga pwedeng mangyari bukas. Hindi ko alam pero kinakabahan at natatakot ako Sagot nito at napatingin pa nga siya sa lalaki nang pinagsaklop nga nito ang mga kamay nila. Well, bukas na kasi ang first session niya ng chemo at totoo na natatakot siya. Normal na matakot. Hindi naman kasi natin alam kung ano ang mga pwedeng mangyari. Aminado ako na maging ako natatakot din. Pero naniniwala ako na magiging maayos ang lahat. At kapag natatakot ka, tandaan mo na nandito lang ako para sa'yo. Kami ng pamilya natin. Mahinahon ng boses na sagot pa nga ng lalaki habang nakatitig sa mga mata niya. Charm, mahal kita. Mula noon at hanggang ngayon wala pa ring nagbabago. Ikaw at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kasi kagaya ng mga bituin na hindi nawawala sa langit, alam ko na hindi rin nawawala itong pagmamahal na meron ako para sa'yo. Dagdag pa nga nito. Hindi naman nakasagot si Charm. Lalo na nang may nilabas nga na maliit na bagay ang lalaki mula sa bulsa. Agad na napasinghap nga ang babae nang makita nga ang diamond ring. Alam ko na dapat nanliligaw muna ako pero maraming taon na ang nasayang para sa ating dalawa and I don't want to waste another second. Hindi ko ginagawa to para lang mabigyan ng buong pamilya ang anak natin. Ginagawa ko to kasi hindi ko nakikita ang sarili ko sa hinaharap na hindi ka kasama. Hindi ito kasing romantic ng mga scene sa libro at movies.
hindi magarbo, ni wala kahit na ano maliban sa nararamdaman ko. But please, make me the happiest man alive, Charm. Will you marry me? Naluluha ang mata at puno ng pagsusumamo na saad pa nga nito. Agad na napatakip nga si Charm ng bibig. Kasabay din ang pamumuo nga ng luha sa mga mata niya. Sa totoo lang ay marami pa rin siyang dahilan para matakot. Una na nga doon ang sakit niya. Pero alam niya na marami ring rason para maging malakas at masaya. At sa puntong to, mas gusto na nga lamang niyang lumabas at maging masaya ulit. Oo, Charlie, pumapayag ako. Naluluha nga na tugon niya kaya malakas na napasigaw nga ng yes ang lalaki bago isinuot nga ang singsing. Tapos hinalikan nga siya nito sa labi. Nagulat pa nga sila nang marinig na biglang umiyak ang kambal na nakasilip pala sa kanila. Sa pinto kasama nga ang lolo't lola ng mga to na malawak ang ngiti at halatang masaya sa nasaksihan. Tapos ay nagmamadaling tumakbo ang kambal palapit sa kanila at yumakap. Halina kayo sa loob, medyo malamig na kasi dito sa labas. Nakangiti at masayang wika ni Charlie sa kanila pagkaraan ng ilang minuto. Kaya naman sabay-sabay na nga silang tumayo pero agad na kumunot ang noo niya nang makita na natigilan nga si Charm na nakaramdam naman ng pagkahilo. Hey, what happened? Nag-aalala na tanong nga ni Charlie. Medyo nahihilo kasi ako. Hindi na nga nagawang ituloy pa ni Charm ang sasabihin at pakiramdam kasi niya. Naging magaan ang buong katawan niya at biglang nagdilim ang lahat. Basta ang huli nga niyang narinig ay ang sigaw ng buong pamilya ng pangalan niya na sobrang nag-aalala nga para sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mga araw na naging linggo, mga linggo na naging buwan at mga buwan na naging taon. Naging maayos naman ang lahat. Oo, naging maayos ang lahat. Noong gabing nag-propose si Charlie kay Charm at noong gabing nawala ng malay ang babae, ay sobra silang natakot at nag-alala at agad na itinakbo sa ospital ang babae. Sa awa ng Diyos, ay naging maayos naman ang kalagayan nito. Nagsimula ito agad sa treatment. Ilang chemo session ang hinarap nito. Namayat ng sobra, namutla, nalagasan ng buhok. At sobra mang nahirapan, ay lumaban pa rin siya dahil na rin sa suporta at pagmamahal ni Charlie at ng mga bata sa kanya. Maging ang mga magulang na rin ni Charlie. Halos 6 na buwan din ang itinagal ng paglaban ni Charm ng leukemia bago nila tuluyang napatay ang cancer cells sa katawan niya. Pagkatapos nun ay hindi pa rin sila nagpakampante kasi ay regular pa rin ang kanyang check-up. Kahit na hanggang ngayon ay ganun pa rin. Pero masasabi nila na maayos at masaya naman na ang lahat at unti-unti na ring humahabang muli ang buhok niya. Mahal, bakit ikaw na naman ang nagluluto? Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Malambing ang boses na wika nga ni Charlie nang lapitan sa kusina si Charm na naghahanda nga ng hapunan nila. Napangiti pa nga ang babae nang niyakap nga siya nito mula sa likod. Mahal, gusto ko kasing kumain ng kare-kare. Tsaka, miss na rin daw ng mga batang luto ko eh. Hayaan mo na ako please. Hindi naman nakakapagod to. Tsaka, hindi ba nagustuhan din ng mga magulang mo ang luto kong kare-kare? Naisip ko lang na sobrang dami na nilang nagawa at naitulong sa atin, lalo na sa pag-aalaga sa kambal. Kaya kahit minsan lang gusto kong may magawa rin para sa kanila. Kahit na ganito kaliit na paraan lang, dagdag pa nga nito. Sa puntong ito kasi, hindi protective sa kanya ang lalaki dahil nga may sakit pa siya. Magaling na talaga siya at nalabanan na ang leukemia. Pero protective sa kanya si Charlie dahil ngayon ay nagdadalang tao na ulit siya. Ilang buwan matapos makumpirmang wala na siyang sakit ay hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at nag-isang dibdib na nga. Simple lang ang naging kasal, mga pamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Pero napuno naman ang araw na yon ng saya at pagmamahal. Alam mo naman na ayokong nai-stress ka eh. Malambing ang boses na bulong ni Charlie
Tapos ay nakangiti nga nitong hinaplos ng marahan ng tiyan niya. Hindi naman nakaka-stress tong pagluluto. In fact, mas marerelax pa nga ako. Wala na nga akong kahit na anong ginagawa dito sa bahay tapos pagbabawalan mo pa akong pagsilbihan na talagaan kayo ng mga bata? Sagot niya. Pwede naman kayong mag-shopping para hindi ka mainip. Saad naman ang lalaki. Huwag na please. Maawa ka sa akin kung saan-saang mall na nga ako dinadala ni mami, binibilhan ng kung ano-ano. Anya kaya mahinang natawa ang lalaki. Parang si Charm daw kasi ang anak na babae na wala ang mama ni Charlie. Kaya naman sobrang nga siya nitong ini-spoil. Fine, wala talaga akong panalo sa'yo no? Wika nga ng lalaki kaya mahina siyang natawa. Pero panalo naman ako sa ganda ng misis ko. Maharot na dagdag pa nga nito bago hinigpitan ang yakap. Kaya sabay silang natawa. Papa, wag niyo pong yakapin ng mahigpit si Mama, baka po maipit po ang kapatid namin. Nakangusong sigaw naman ni Charlotte. Oo nga po Papa, yakap po na kayo ng yakap kay Mami. Segunda pa nga ni Charles. Natawa na nga lamang sina Charlie at Charm dahil sa pagiging protective ng